Hello guys, good morning. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-check ng camber, either in or out yung camber natin. So, wala akong expensive na tools. Ito guys ay ano ko lang to, fabricated ko lang to. Gumawa lang ako ng angular bar na siguradong straight. Tapos bumili lang ako ng level na ganito na may vertical sa horizontal level. So, just only a simple guys tools, pero mapakinabangan nyo to. Hindi na kailangan bumili pa ng mga mamahaling tools para to be creative lang tayo guys, kasi mahal din yung pag bumili ka ng mga computerized na tools. So ito lang guys, ganun na kasimple. So itapat mo lang yan, ganyan. Tapat mo lang yan end to end. Tingnan mo tong ito na to, point na to, tsaka point na to ay dapat lumapat. So then tingnan mo lang yung level nito kung nasa tama bang. So that's mean guys, nakikita nyo yan na hindi siya level. So that's mean na may out tayo, positive camber tayo. Positive, that's mean lumabas yung lower portion. So, kita mo naman na hindi siya level kung titingnan mo. So, kung susukatin mo yung positive camber niya, yung positive niya ay umaabot, siguro susukatin natin guys sa ano natin kung gaano ka layo yung umabot ng 0.59. Ito yung labas niya, 0.59. Oh no. Yeah, this one guys. 0.59 guys, 0.59. Paano ba mabasa ito nang hindi baliktad? So yung positive camber niya ay 0.59 almost. So yan oh. So dapat ganun lang siya guys. So ngayon, ang gagawin natin, kasi since nakaganon siya, nakatagilid. So ngayon, ipapasok natin to, ilalim na to. So babatakin natin na pa ganon. Tingnan natin kung kaya pang galawin. So that's all good. This is only a simple tools. Kung minsan kasi magkaiba yung size ng wheel natin. So minsan dito nagbabari na lang ako guys kung hindi kasya yung mga butas natin, gumagawa lang ako ng another hole para magpit talaga doon sa sa rim natin na size, kasi kailangan magpit siya dito sa rim na size na to para makuha talaga natin yung tamang level. So ganun lang guys, make sure lang din na yung pinaglalagyan ng sasakyan natin ay naka-level. So ito naman ay ako naman ang gumawa nito. Alam ko na level naman yung flooring ko. Kaya huwag kayong magsukat ng camber na sa roadside, kasi hindi mo alam yung level side ng sasakyan mo. So mas maganda sa garage, kasi yung garage naman, yung concrete naman noon ay ginawa naman yun, nilevel naman yun bago gawin. So is very helpful guys. Hindi na kailangan masyadong fancy tools, basta alam mo na hindi ako nagpapa-align sa mga shop, pero mas maganda pa rin nagpapa-align kayo doon. Pero yung mga car ko, ganito lang ginagawa ko, manual leveling lang, tapos manual alignment. Ang iba naman yung pag mag-align ako dito sa wheel alignment, talagang ginagamitan ko rin ng manual na mga tansi, mga ganon. So ganun lang guys ang pagsukat ng camber. Make sure na nakalapat to, then titingnan mo kung nakalibel to. So kung hindi level, so mag-a-adjust ka, kasi ang setup talaga ng camber, hindi siya 0 degrees, negative degrees siya,
pain kasi pag once na nagkaroon ng load yung sasakyan mo, magkakaroon na siya ng 0 degrees angle. Kasi ito, nakaset up to without load. So, palagi mong possibilities na may one passenger sa back, ganon. So, always negative camber palagi. Not so much, but almost like negative camber like 2 degrees or 5 degrees, that's good enough. Kasi nga, pag magka-load yung sasakyan mo, at least nagkakaroon siya ng 0 degrees. Kasi ang sasakyan naman talaga palagi may load. Ang pinaka doon, may driver siya, minsan may load din sa likod. So always negative camber, hindi positive. Kasi kung positive, nandito na, pag may load, lalo pang magpa-positive siya. Kasi gaganon siya pag may load. Kasi yung shock mo bababa, di ba? Gaganon siya. So always negative camber palagi. Yung mas maganda may negative camber ka kasi pag may load, gaganon siya. Kung walang load, maliit lang naman na degrees, okay lang yon. So ganun palagi guys, always maybe 3 to 5% degree, 5 degrees, that's good enough for the camber kasi nga nakaka-load tayo. So pangit yung positive. Ito positive degrees na to eh, positive angles na to eh. Kung may load pa, madagdagan pa siya ng positive. So talagang kakainin yung, kasi nakaganon siya guys, kakainin talaga yung inner portion ng tire mo. So hindi na maganda. Tingnan natin kung may adjustment pa. That's all guys. Thank you so much and have a wonderful day.